Si Lira ay maganda, masipag at mabait na dalaga, ngunit hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, kaya namasukan siya bilang katulong ng mga Rivera. Upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, ngunit paano kung isang araw ay alokin siya ni Doña Rivera na maikasal sa nag-iisang apo nitong si Cyrus, na tagapagmana ng Casa de Hacienda de Hotel, kung saan puro mayayaman lamang ang nakatira at mga sikat na tao lamang ang may kakayahan na makapasok. Papayag kaya si Lira sa alok ni Doña Rivera? Or mas pipiliin na lamang ba niyang maging katulong kaysa naman magpakasal siya sa apo nito na kailanman hindi niya naging nobyo at ni minsan hindi niya pa nakita? Habang nagdidilig si Lira ng mga halaman sa may garden ay nilapitan siya ng isa sa mga katulong ni Doña Rivera at sinabing may importanteng sasabihin raw ang Doña sa kanya. Nakaramdam naman siya ng kaba dahil doon. At ang nasa isip niya ay baka tanggalin na siya sa trabaho o baka may hindi ito nagustuhan sa serbisyo niya bilang katulong. Magandang umaga po, Doña Rivera. Pinapatawag niyo raw po ako, sabi ni Lian. Bati ni Lira kay Doña Rivera. Pinagmasdan naman siya ni Doña Rivera saka ito ngumiti sa kanya. Iha, meron sana akong hihilingin na pabor sa'yo. Yun ay kung okay lang sa'yo at kung papayag ka. Sambit ni Doña Rivera kay Lira. Ano po yun, Doña Rivera? Tanong ni Lira kay Doña Rivera na seryoso lamang na nakatingin sa kanya. Alam mo naman na may nag-iisang apo ako na tagapagmana ng Casa de Hacienda de Hotel, di ba? Ani ni Doña Rivera at saglit na kinuha ang isang picture frame na nakadisplay sa maliit na lamesa at pinakita niya ito kay Lira. Ito ang apo kong si Cyrus at sa susunod na linggo na ang balik niya rito. Nakatira siya sa Amerika kasama ang babaeng naging nobya niya. Ngunit hindi ako sang-ayon sa relasyon nilang dalawa. Hindi ko kasi gusto na si Crizel ang papakasalan ng apo ko. Dahil si Crizel kasi ang tipo ng babaeng maluho at halos lahat na lang ay inaasa niya sa apo kong si Cyrus at yun ang pinakaayaw ko sa lahat. Ang style rin ng pananamit niya ay hindi ko rin gusto. Pero nung makita kita, Lira, ay sobrang gaan na pakiramdam ko sa'yo kaya ang gusto ko sana ay pumayag kang pakasalan mo ang apo kong si Cyrus. Hinging pabor ni Doña Rivera na nagpatahimik kay Lira ng ilang segundo. Umiling si Lira kay Doña Rivera bilang pagtanggi niya rito. Ako po, Doña Rivera, hindi ko po mapagbibigyan ng pabor niyong yan. Ayaw ko rin po na baka dahil sa pabor niyo na yan, ay ako pa ang maging dahilan ng hiwalayan nilang dalawa at baka magalit pa sa akin si Sir Cyrus. Yan nga ang gusto ko. Ang maghiwalay si Crizel at ang apo ko dahil gusto ko ikaw ang magiging asawa ng apo ko. Ani Doña Rivera saka masaya itong ngumiti kay Lira. Pero bakit naman po ako ang napili nyo? Nandyan naman po si Lian. Bakit hindi na lang po siya ang hilingan nyo ng pabor na yan? Kako ni Lira kay Doña Rivera na hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin at di makapaniwala na aalukin siya ng Doña na magpakasal sa apo nitong si Cyrus. Marahan naman na hinawakan ni Doña Rivera ang mapuputing mga palad ni Lira, saka seryoso itong tumingin sa mga mata ng dalaga. Dahil alam ko na kailanman ay hindi mo aabusuhin ang kabaitan ng apo ko at hindi ka rin maluho katulad ng ibang mga babae. Pero hindi ko nilalahat ha. Kaya sige na, Ija. Pumayag ka na at ispin mo na lang na sa gagawin mong ito ay makakatulong ka na malayo ang apo ko kay Crizel. At huwag kang mag-alala dahil ako nang bahala sa pamilya mo at sa pag-aaral ng mga kapatid mo hanggang sa makatapos sila sa kolehiyo. Kaya sige na, Lira, pumayag ka na, okay? Pag-iisipan ko po. Ani ni Lira kay Doña Rivera, ngunit tila hindi naman naging sang-ayon ng Doña sa naging sagot ni Lira sa kanya. Huwag mo nang pag-isipan pa, Lira. Sige na dahil ako ay aalis pa may gusto kasi na tumingin ng Casa de Hacienda de Hotel ngayon. At kapag nagustuhan raw nila, ay titira ka agad sila sa isang mansyon doon. Pagkatapos sabihin ni Doña Rivera, yun ay nagmadali na siyang nagpahatid sa driver niyang si Mang Berting papuntang Casa de Hacienda de Hotel.
Pagkatapos ng pag-uusap ni Lira at ni Doña Rivera, ay naisip ni Lira na sa sobrang yaman ng mga Rivera ay hindi siya karapat-dapat na maging parte ng pamilya ng mga ito. Ngunit sadyang mapilit lang talaga si Doña Rivera, kaya wala na siyang nagawa kundi ang pumayag na lang sa hinihiling nitong pabor. At yun nga ay ang magpakasal siya sa apo nito. Lahat naman ay gagawin ni Lira para sa inang at amang niya at para na rin sa mga kapatid niya. At sana nga lamang ay hindi niya pagsisihan ang naging desisyon niyang ito sa huli. Ngayon na ang araw ng pagdating ng apo ni Doña Rivera na si Cyrus, kaya abala ang lahat sa paghahanda ng mga lulutuin at katatapos lang din linisin ni Lira ang kwarto ng apo ng Doña. Ang gwapo at ang hot siguro ni Sir Cyrus. Mahinang bulong ni Lian sa tenga ni Lira. Napakunot naman ng kanyang noo si Lira sa sinabing yun ni Lian. Hay nako Lian, tama na nga yung gwapong pinagsasabi mo dyan. Mabuti pa tulungan mo na lang akong ilagay itong mga bedsheet sa basket at lalabhan ko na lang ito mamayang gabi. Utos ni Lira na agad naman siyang tinulungan ni Lian. Ang hirap mo talagang pasayahin, Lira. Siya nga pala, Lira, ano nga pala ang sinabi sa'yo ni Doña Rivera kahapon? Hindi ka naman siguro niya tatanggalin sa trabaho mo rito. Sinabihan niya lang ako na linisin ng maayos ang kwarto ni Sir. Dahil ayaw na ayaw raw nito sa mga alikabok. Yun lang. Ah, okay. Yun lang pala akala ko kasi kung ano na. Anilian, at agad na tumulong ito kay Lira para buhati ng mabigat na basket na may lamang mabibigat na bedsheet at kumot ng kanilang amo.